Life is hard. Hindi ako laki sa yaman at marangyang buhay. Pero kagaya mo, mataas ang pangarap ko para sa sarili at sa pamilya ko. Let us maximize this opportunity to make our lives better. You may not see this happening now, but with dedication, massive action, great faith, and a firm belief na kaya mo, it will happen. All our hardships and sacrifices will all be worth it in God's perfect time. Just be patient. Stay inspired and never give up, because you are next. Excited ako para sa'yo. I am Stephen John Deleza, and I am Rovio. Okay, so yan na po no mga mentors. Excited na po ba tayo na mapakinggan ang ating malupit na guest speaker for tonight? Type 1 nga po sa ating chat box kung excited na po ba ang lahat. Okay. Isa lang naman po siyang Corvette 67 Achiever, 25 million circle, Emerald Elite Executive, founder of Team I Am the One. Let's welcome po kay Mentor Stephen John Hardelesa. Welcome po, Mentor Stephen John. Thank you, Mens Mylene. Palakpan naman natin Welcome, Mentor Stephen. Welcome po. Welcome Thank you, po, Mens. Mentor Stephen. Hi, Mens Jovi, Mentor Ivy. Ayan. Welcome po. Stephen. Thank you po mga mentors. No? I hope lahat is ready na para makinig sa training natin for tonight. No? So anyway, thank you ulit kay Mentor Ivy and Mentor Jovi for inviting me, Team Stallions. I think this is the second time na naging guest speaker niyo ako. No? So thank you so much. Baka meron pang third. So anyway, ako ay excited na rin na makita kayo lahat at ma-share sa inyo yung topic natin for tonight. No? So I'm pretty sure marami sa inyo dito yung mga first time din ako makita na. Yung iba naman nung first time na umattend or naging guest speaker niyo ako, wala pa siguro kayo dito na. Yung iba, sino yung mga nandito na nung first time na naka guest speaker ako sa inyo? Okay lang, raise your hands nga. Sige nga. Ayun. So, si Mentor Gloria. Ayun. So, anyway, ito, share ko lang sa inyo. Very quick lang naman tong training natin for tonight kasi alam ko naman lahat kayo ay very excited na rin sa mga araw-araw yung gagawin. Excited sa araw-araw na gagawin. Ako mas excited na makinig. Charot. Ayan. So, anyway, ito yung pag-uusapan natin tonight. No? So, meron akong nahandang topic para sa inyo. And bago yan, syempre pakilala ko lang yung sarili ko before tayo mag-start. My name is Stephen John Deleza. Ako po ay dating nag-work sa isang semiconductor company. And I don't know kung meron sa inyo dito na mga nag-work pa hanggang ngayon. Meron po ba mga nag-work? Okay lang, comment nyo nga, type 1 kung nag-work ka pa. Tapos type 2, bakit? Ayan si Mentor Jojo, no? So si Mentor Jojo, Mentor Ann, Mentor Madeline, yan. Next question, bakit? Hindi, joke lang. No? So actually, galing din naman ako dyan. Galing ako sa pagiging empleyado, pero hindi ko naman kasi pinangarap na maging empleyado habang buhay. Kung kayo pangarap nyo yun, ituloy nyo lang. Basta ako, okay na ako. Yeah. So, eto kasi, isa sa mga una kong trabaho is yung pagiging equipment engineer ko sa Semicon, sa isang engineering company sa Cavite. Then eventually, nag-decide ako na mag-resign.
Tapos nag-work ako sa call center. So dito ako tumagal. Mga 9 years ako dito. Pero yung trabaho ko dito, may position na. So trainer na ako dyan. I train new hires. Ako yung nagtitraining sa mga bagong pasok sa kumpanya namin. So ako nagtuturo ng lahat-lahat ng kailangan nila from the company to grammar hanggang sa technical, no? Alam mo yung nagtuturo ka ng grammar pero hindi ka nga makapasa sa school sa grammar. Pero dahil kailangan ng trabaho mo, ginagawa mo, no? Then dito sa work ko na to, dito ko nakilala si Mentor Catherine Policarpio. Si Mentor Cat kasi yung nag-invite sa akin. Actually, nung time na nag-start ako sa network marketing, hindi niya naman talaga ako inoferan. Ano lang, nakita ko lang yung mga post niya sa Facebook. So doon ako doon ako nainggit yung mga post niya. Kaya nakakainggit naman talaga eh, di ba? Lalo lang pag halimbawa wala kang pera, tapos nakikita mo yung kamag-anak mo, kapitbahay mo, kakilala mo yung mga pera, may inggit ka talaga, di ba? So doon ako medyo nagsimula, na sabi ko, parang gusto ko itong ginagawa ni Kat. Kasi parehas kami nakasanla ATM namin dati sa work. Tapos, alam mo yun, tapos one time may post siya na 20,000 1 week income. So sabi ko, gusto ko ng ganyan. Gusto ko yung may ganyan din ako na kinikita ng extra para makaalis ako sa sanlaan ng ATM. Ayan. So eventually, nung nag-join ako sa kanya, actually yung pinang-join ko dito, inutang ko lang din. Galing lang yun sa utang, pero lahat na nang nangyari after nung utang na yon is medyo mas gumanda. Na. So ngayon, isa na ako sa mga Emerald Elite Executive sa company natin and very soon, Crown Alpha Mentor na, no? Oh, skip na natin yung mga diamond diamond. Charot. Diretso na tayo Cloud Alpha Mentor. Tagal ko Emerald eh, di ba? So yung mga Emerald kasi na ganyan, Emerald Sapphire, Ruby, Diamond, Crown Alpha Diamond, Black Diamond, Blue Diamond, Crown Alpha Mentor, mga ranking kasi yan. Kumbaga, kung ikukumpara mo yun sa trabaho mo, para siyang position mo. 'Di ba? Kumbaga pinopromote mo yung sarili mo sa isang posisyon, unang-una, hindi naman talaga para sa posisyon, aminin mo 'yan, 'di ba? Nagpapa-promote ka para saan? Para sa sahod. No, kung ikaw para sa posisyon, hindi ikaw na, kami na yung mukhang pera. 'Di ba? Kasi ako sa totoo lang, nagpa-promote na naman ako sa work ko, hindi dahil sa trabaho. Kundi dahil alam ko na pagka nandito ako sa ganitong posisyon, mas hawak ko yung oras ko, kaya kong i-adjust yung working schedule ko, tapos mas malaki yung sahod ko. Yeah? So, ganun din sa IM, may mga position ranking din tayo. Tapos ngayon, ito na yung total earnings natin. Yeah? Sa 25M na siya for 7 years. So, 2 million dyan is galing sa Unilevel lang. Yeah? So, magta 3 million na siya yung sa Unilevel natin. Yeah? So, ito po yung team ko, Team I Am The One. So, sa mga first time po akong ma-meet, may grupo po ako. Ito po yung name ng grupo ko. Isa po kami sa laging nasa McDonald's. So, kung pumupunta kayo sa Friday, kami po yung nauuna sa inyo. Yung minsan yung alas 6, asan po si Mentor Lioby? Kami po yan. Grupo ko po yan. No? So, actually yung McDonald's namin, it's been siguro mga 8 months na namin na ginagawa every week. It's a consistent weekly bonding na ginagawa ko for my team as an initiative. Kasi naniniwala ako, if you're building or an organization, you have to also know kung talagang lumalaki ang organization mo o hindi. And that's one way for me to know kung lumalaki yung team ko o hindi. Yeah? Kaya ako sa tinutuloy, kahit minsan maulan, konti kami, okay lang. Kasi ano naman yan eh, no? Part yan ng process. So anyway, eto, start na tayo, no? Si Mentor Catherine Policarpio, siya po yung nag-invite sa akin sa networking. Nung nag-start kasi ako sa network marketing, wala pa talaga sa puso ko yung pag-network nung simula. Kasi unang-una, parang feeling ko nabudo lang ako, parang nainggit lang ako, tapos nainganyo, tapos parang nasalang na. Alam mo yan? Pero nasa company ako, pero hindi pa rin siya yung buo yung galawan ko. Hindi pa rin buo yung, alam mo yan, yung parang ka nagtatrabaho para sa sahod. Parang ganun yung dating nun. Na. So yun yung nag-start ako. Kaya minsan nung nagsimula ako or nung mga times na nagsisimula ako, nahihirapan si Mentor Cat sa akin na turuan ako, tutukan ako kasi hindi nga ako nakikinig sa kanya. Kasi sa mga hindi po nakakaalam, si Mentor Cat tsaka ako magkatrabaho sa opisina, sa call center dati,
pero mas mataas po yung posisyon ko sa kanya. So ako po ay nasa managerial position niya as a trainer, siya naman ay nasa QA position. So ang QA kasi mas mababang nila lang sila sa amin. Wala, mas mababa yung posisyon niya sa amin. So kaya nung pumasok ako dito sa networking, tapos siya yung upline ko, ako yung downline, medyo nahihirapan ako kasi ayokong sumunod. Kasi nga, nasanay ako na sa trabaho namin, Kat, sino ka ba? Parang alam mo yung ganun. Kaso, dumarating kasi yung panahon na siya, kumikita pa rin ng malaki kahit hindi ko siya sinusunod. So, doon ako nabubwisit. Ikaw ba, hindi ka ba nabubwisit? Wala akong ginawa minsan, ba't ikaw may cheque? Ano akala nyo? Mentor nyo? Asa sa inyo? Walang ganon. Yeah, kasi kanya-kanya tayong negosyo dito. So, kahit hindi ka gumalaw, try mo lang. Kunwari sa mga nakikinig dito, try mo, mga isang taon, wag kang gumalaw. Tingnan mo sila Mentor Diobe, tsaka si Mentor Ivy, kikita pa rin na malaki. Yeah. So yan kasi yung katotohanan sa ganitong negosyo. Yung mindset kasi ng iba, mali. Like yung sinasabi nila, si Mentor Liovi, si Mentor Ivy, kaya naman ako kinakausap niya kasi para kumita sila. Si Mentor Ivy, si Mentor Liovi, kaya naman nang pupush yan kasi para mahina kasi yung check-in nila. Kaya kami, ano ka? Ano yan? Kasi ganyan na ganyan ako dati. Kaya nung time na nagsisimula ako, nahihirapan sa akin si Mentor Kat kasi ganun yung mindset ko. Pero nung nakikita ko, sabi ko, alam mo yung parang tamad-tamad ko naman, pero ba't ganun? 202,000 check-in niya isang linggo. Sabi ko, anong naambag ko doon? Di ba parang wala? Pero parang ang laki pa rin na kinikita niya. Ang mahirap pa kasi yan, dyan, yung parang galing na galing ka sa sarili mo, pero yung mentor mo, ramdam mo na hindi kunwari magaling. Di ba? Kasi may ganun tayo minsan na thinking, di ba? Na ang mentor ko, hindi naman magaling yan. Ako mas magaling. Pero ba't ganun? Ba't mas malaki yung kinikita niya sa akin? Doon ako naiinis. So, ibig sabihin, hindi lang pwede na ganun yung thinking ko lagi. Kailangan talaga, kung gusto ko ng kinikita niya, kailangan ko siya sundin. Kailangan ko mag-submit kay MentorCat. So, doon ako nagsimula. Noong naintindihan ko to, sabi ko, MenScat, kung anong ginagawa mo, ituro mo na lang. Yun na lang yun. Ituro mo sa akin, makikinig talaga ako. Kasi simula ngayon, gusto ko yung kung anong nangyayari sa'yo, yun din yung mangyayari sa akin. So, nung nag-turn yung mindset ko ng ganun, doon na ako simulang kumita ng malaki. Kaya kung halimbawa hindi ka kumikita ng malaki, baka baka ikaw yung problema, hindi yung mentor mo. Tama? Kasi minsan, kasi hindi mo ko tinutulungan. Yung totoo, ba't yung karinderya mo, kahit wala yung nag-refer sa'yo, binubuksan mo. Alam mo yan, yan yung minsan iniisip ko ba't ganun? Pagka yung nasa IM, kailangan may mentor bago gawin. Pero sila, may sariling negosyo, kunwari, negosyo mo sari-sari store. Di ba kahit wala namang bumibili, binubuksan mo? Diba? Kahit wala yung taong nagsabi sa'yo na magtayo ka ng sari-sari store, ba't binubuksan mo? Tapos pag sa IM, mens kasi wala ka. Diba? Sino ba kikita pag binuksan yan? Di ba ikaw din naman? Kaya huwag kang maghintay ng mentor mo. Kailangan, ang mindset mo, ikaw yung may-ari ng negosyo mo sa IM Worldwide. Kasi kanya-kanyang negosyo to eh. Kumbaga lahat tayo na nandito, kanya-kanya tayong may-ari ng IM Worldwide negosyo natin. Hindi siya dapat dependent lang sa mentor mo. Alam mo ngayon, sa MentorCat, for 7 years na magkakasama kami, wala na yan alam ngayon sa mga ginagawa namin. Kumbaga, hindi na namin kailangan, mens, andun kami sa ano, okay lang, sama ka ba? Wala na. Lahat ng kilos namin kasi gusto namin. Dahil alam namin na ito yung makakatulong sa negosyo namin, alam namin na ito yung makakapagpalago sa negosyo namin. Yung weekly bonding namin, hindi naman siya yung nagsabi na, Apoy, mag-weekly bonding ka. Wala. Kami gumagawa noon kasi kami nga yung may-ari. Negosyo ko to. So kung anong makakatulong, magpapaganda sa negosyo ko, yun yung gagawin ko. 'Di ba? Kaso, marami kasing distributor sa IM kung anong hindi pa nakakatulong sa kumpanya nila or sa sarili mong negosyo, yun pa yung ginagawa natin. Like kunwari, ano ba yung mga hindi nakakatulong sa akin para maging kagaya ni MentorCat? Unang-una yung katamaran. 'Di ba? O, pangalawa, yung hindi ka nakikinig sa mga taong nakarating na, sa mga gusto mo marating, 'di ba? Yun yun. So, kaya ito yung gusto kong pag-usapan natin, yung network building. Kasi ang network building, yan yung pinaka-focus itong kumpanya natin. Yung I am
I am worldwide company name. Yung barley, yun yung product natin. Hindi I am barley. May iba kasi pag tinanong, kamusta naman yung pagka-network, di ba? Sa I am world, sa I am barley. Ang kumpanya na niya, I am barley na, hindi na. Okay, clear tayo dyan. Kailangan alam nyo kung ano pangalan ng kumpanya nyo, hindi yung I am barley. Hindi natin kumpanya yung I am. Ang I am worldwide, yun yung kumpanya. Yung barley, produkto lang po yun. Di ba? Yung kumpanya po natin ay networking. Yung binebenta po natin ay barley. Okay? Sa benta, wala kang posibleng kita. Pag wala ka na prospect, pag wala ka may nahanap na gusto maging distributor, wala ka ding network. Pero ang pinaka long term na goal natin dito is magkaroon tayo ng malaking organization na nagbebenta or naghahanap ng mga taong pwedeng mapa-join as a distributor sa organization mo, which is yun yung network marketing. So, kailangan mo mag-build ng network mo. And ang network mo dito, hindi siya pwede yung kagaya ng sa tropahan. Kasi ang networking, lagi mo maririnig na sa I am worldwide, it's a relationship business. Yung I am worldwide, ano yan, relationship business yan. Yeah, marami mong laging maririnig yan relationship business. So, syempre, dahil alam mo na yung relationship, nagkaroon ka na rin naman ng relasyon sa buhay mo bago ka pumasok sa I Am Worldwide, minsan ang concept mo kung anong klaseng relationship at kung paano mo binibuild yung relationship mo sa mga past mo, yun yung ina-apply mo dito, which is mali. Kasi hindi pwede na kung halimbawa sa tropa mo, ganito ka, pagdating sa I Am Worldwide is ganito ka din, kagaya sa kung paano ka sa tropa mo. Hindi kasi to relationship na tropahan lang. Kaya marami dito, magaling lang sa tropa, pero hindi naman yung mayaman sa IM. Kasi dumadami tropa mo, pero hindi ka kumikita. Yan yung totoo. Yeah? May iba naman na magaling kayo sa tropa, pero bakit hindi mo nakikip yung bago mo na recruit? Bakit hindi mo nakikip yung bago mo na build? So hindi pwede talaga yung tropahan lang dito. It's a deeper level of relationship na kailangan mo i-cultivate at i-build. 'Di ba? Kaya nga marami dito pagka nagse-share sila ng mga success story nila, kinukuwento nila yung mga challenges, difficulties, hindi yan kinukuwento sa iyo para ma-nervyos ka. Yeah. Hindi yan kinukuwento sa iyo na ito yung pinagdaanan ko, ganito kami kahirap, ganito ganyan. Kasi hindi naman magkukuwento yan, hindi niya narating yung success. Pero para maintindihan mo, kung nasa sitwasyon ka na ganyan, ng pagbibuild mo ng organization mo, part yan ng process. 'Di ba? Naalala ko yung kwento ni Mentor Pitch nung event natin, 'di ba? Yung nasa airport na, naiwanan na siya, last money niya na lang. Alam mo 'yon? So, marami kasing mga tao na pinagdadaanan din yan sa pagbibuild. Yung gusto mong puntahan yung mga taga-ibang lugar mo, taga-ibang bansa, taga-ibang probinsya, para lang maturuan sila and all. Pero ikaw mismo may sarili kang pinagdadaanan. Pero ang ginawa niya pa rin, nag-show up pa rin siya kasi alam niya, part of the process. Pero kwento niya na lang niya nung narating niya na yung kung ano man yung success niya ngayon dito sa IM. Kasi yun na yung makaka-inspire sa'yo eh. Yun na yung masasabi mo na, okay, kaya ko din to. Diba? Kasi galing ako sa ganyan, nandyan ako sa ganyang sitwasyon. So, kaya ko din yan. Kung nakaya ni Mentor Pitch, kaya ko din yan. Yeah. So, ang network building, it's a process talaga. Kailangan mo lang pagdaanan to, pero you have to understand na yung relationship na binibuild mo dito, deeper level. Di ba? Parang yung nagtatanim ka kunwari, nagtatanim ka ng kamatis, di ba? Nilagay mo yung seedlings. Di ba kahit wala namang tumutubo dyan, dilig ka ng dilig araw-araw. Wala ka nakikita sa surface, dilig ka pa rin ng dilig. Nilalagyan mo pa ng harang, di ba? Kasi kinukultivate mo yung relationship doon sa tinatanim mo na alam mo, time will come, it will grow, and it will bear fruits. Di ba? So dapat ganun din tayo, patient pagdating sa pagbibuilding. Kasi yung iba nagmamadali, di ba? Hindi naman masama magmadali, pero wag kang magmadali at maging impatient. Kailangan patient ka. 'Di ba? Kasi hindi lahat ng tao pare-parehas ang learning curve. Hindi lahat ng tao pare-parehas ang understanding. 'Di ba? So minsan kailangan mo talaga tsagain yung isang downline mo na parang ang bagal-bagal. Yung mga ganun ba kayong experience yung ang slow nito. Alam mo 'yun? Pero nakikitaan mo siya na meron siyang interest talaga, nagbibigay ng oras, pero mabagal lang talaga yung learning curve niya. Kung hindi ka patient talaga
sa mga ganong klase tao, wala kang ma-release na mga potential leaders pagdating ng panahon. Di ba? Or baka posible nga may dumating na sa'yo, di ba? Na leader. Kaso hindi ka patient, nawala ng gana. Right? So, ganun siya. So, ito yung mga mindset ng isang network builder. Again, ang goal natin dito is magkaroon ng network, hindi yung magbenta lang. Walang mali sa pagbebenta ng barley. Barley kasi talaga is yung flagship natin yan. Pero ang ginagawa kasi natin dito, kung gusto mo talaga ng passive income, wala yan sa pagbebenta ng barley. Nasa network building talaga yung passive income. So kung gusto mo ng passive income, kailangan mo talaga magbuo ng organization. Kagaya ng ginagawa nila Mentor Liovi, di ba? Nagbe-build sila Mentor Ivy ng team nyo, yung Team Stallions, di ba? So pinapalaki nila yung team nyo, nagtuturo sila ng tao kasi nga ang goal nila, dumami yung network nila. Di ba? Kasi nga nandun yung passive income. Pero kung ayaw mo naman nun, huwag ka makinig sa akin ngayon. Kasi baka magkaroon ka ng network pag makinig ka ngayon sa akin. So, kung gusto mo lang naman ng passive income, ng network builder, ng malaking organization, ito yung pakinggan mo. Kasi ito yung ginawa ko. No? Number one dyan, hindi ko yan na-indicate dyan, pero before the first bullet, ito yung pinaka-importante. Kasi hindi ka pwedeng mag-proceed sa mga next na pag-uusapan natin pag itong sasabihin ko, hindi mo alam, hindi mo tanggap. Diba? Ano yon? Kailangan tanggap mo na networker ka. Diba? Tanggap mo ba na networker ka? Or pag narinig mo yung networker, parang nahihiya ka. Narinig na katabi ko, networker pala kami. Alam mo, may mga ganun eh. Nasa IM ka, nagbebenta ka ng barley, okay ka naman sa barley, pero pag pinag-usapan yun yung networking, parang diring-diri ka. Ayaw mo ma-associate sa networking. May iba naman na, tanggap ko naman, mens, tanggap ko naman. Sinasabi mo lang kasi nasa harap mo yung mentor mo. Pero pag ikaw na lang, tsaka yung mga tropa mo, or di kayo mga kamag-anak mo, pag naka-encounter ka ng tao na nagsabi sa'yo, oy, nasa IAM Worldwide ka pala, di ba networking yan? Parang ayaw mo nang ituloy yung usapan. Yan na yung mga senyales na hindi mo tanggap pa. Di ba? Ito kasi mahirap pag hindi mo tinanggap. Kasi wala namang isang bagay na gusto mo mangyari. Kunwari, example, gusto mong maging successful na teacher. Di ba pag teacher ka, nagtuturo ka? Pero hindi kasi kasi paniniwala ko hindi lahat ng teacher effective eh. Kasi may teacher ako sa chemistry na talagang ang dami ko lang nasulat pero wala akong naintindihan. Alam mo yan? So, hindi lahat kasi effective sa profession nila. Kasi hindi lahat tanggap yung profession nila. Ganon din yung sa IM. Pwedeng nasa IM ka, nagne-network ka, nagbe-build ka, nagja-just for you ka, pero ba't wala kang nade-develop na leader? O ba't wala kang nade-develop na magaling? Diba? Posible kasi na hindi mo tanggap kasi yung ginagawa natin. Pag hindi mo kasi tanggap yan talaga, hindi uusad yung pagnenegosyo mo dito. Yung mga taong nakikita mo ngayon na umaakit sa stage, yung mga nasa billboard, yung mga nasa videos, lahat yun tanggap na networker sila. Tanungin mo sila isa-isa. Or kahit i-observe mo na lang, wala ni isa doon na hindi nila tanggap na networker sila. Unang-una, ang kumpanya natin is network marketing. So anong tawag sa'yo? Networker. Hindi seller of barley. May iba kasi, anong ginagawa mo? I'm an online seller. I sell barley. Pero hindi mo naman mention yung networking. Di ba? Uy, di ba I am worldwide? Ano yan? Oh, yeah. Barley. Barley. Puro ka lang barley. Yeah? Ang totoong networker, kahit walang produkto, kaya makapagpa-pay in. Isipin niyo to. Kunwari, nasa I am worldwide tayo ngayon. Pero, walang barley. Same system, same marketing plan, same owners. Pero walang barley. Kaya mo kaya magpa-pay in? Kaya mo magpa-pay in na walang barley na usapan sa talk? Diba? Kung kaya mo, ibig sabihin, kaya mo ibenta yung marketing system lang. Walang produkto. Pag ganun kasi ganun yung experience namin sa past company ko eh. Sa company namin nila Press. Kumbaga yung mga product namin, wala lang yun.
Pero yung totoo binibenta namin network. Pagka madalas sa amin magbenta pa yung produkto. Kasi nga, kaya namin ibenta yung marketing plan. Kaya namin ibenta yung kaya namin ibenta yung networking. Yeah? O nagsimula, walang products. Ganun. Parang si Mentor Claire din, hindi nakakapasok yung barley sa Italy. Alam mo, tinuloy-tuloy nila. Networking yung binibenta. Kailangan ganun ka na. Diba? Kasi kung puro ka barley, sa susunod, pag nag-meeting ni Mayor Ivy tsaka DOV, alam mo yung pag-uusapan nyo, Mens, yung ayaw gumalaw. Siyempre, ba't ayaw mag-recruit ng member mo? Kasi ang binenta mo, barley. Sabi niya, ay, 50% discount ka na dyan. Kumuha ka ng Jade. O, kumuha ng Jade. Yung naubusan, tawagan ka pa. Hello, Mentor Dave, order nga ako. 500 boxes, pa-ship dito. Ang lupit, inutusan ka pa. Diba? Pero kung networking yung binenta mo, hindi mangyayari yan. Tama? Tsaka kung networking yung binibenta mo, yung leader mismo or yung downline na napajoin mo, siya yung maghahanap ng mga bagay na kailangan niya matutunan. Kasi alam niya, negosyo niya to. Hindi lang to yung typical na pa-order, pabili ako. Di ba? Nakakatamad kaya yun. Feeling ko kung ako, yun yung ginagawa ko, mabuburn out ako. Buti na lang network yung focus ko. Di ba? So, ngayon, mahirap kasi na gusto mo ng networker, gusto mo ng magaling mag-network, pero ikaw, hindi mo tanggap na networking yung ginagawa natin. Walang ganon. Ano ka? Sinuswerte? Tingin mo, bibigyan ka ni Lord ng isang tao na magaling na ikaw nga hindi mo katanggap kung saan ka ngayon? Di ba? Kailangan tanggap mo. Kaya ako, kahit sabihin na natin na hindi ko to forte, hindi ko to gusto, kasi sa totoo lang kung papipiliin ako, ayoko mag-networking, ayoko mag-IAM worldwide. Kung meron lang iba. Kaso ang hirap mag-artista. Charot. Ang hirap eh. Ang haba ng pila, hindi naman ikaw yung mananalo. Di ba? Ang dami mong kakompetensya. Ang hirap yumaman sa pag-artista. Ang hirap yumaman sa ibang aspeto ng pamumuhay sa mundo. Pero nung nakita ko yung networking, parang dito mas madali akong kumita ng pera, lalaki yung income ko ng very short span of time, yun yung gusto ko. Di ba? Kaya kahit ayoko siya, tinanggap ko na. Kumbaga, in-embrace ko na yung community, in-embrace ko na yung network. Kasi dito ko nakikita na pwede ko makuha yung mga pangarap ko ng mas madali. Which is nangyari na nga siya. Di ba? Kaya kung ikaw, hindi mo pa rin tanggap, ay nako, ewan ko na lang sa'yo. Yeah. O hindi po pa rin tanggap hanggang ngayon na networking tong ginagawa natin, huwag ka nang magtuloy. Yeah. Kasi una-una masasayang mo yung tao. Masasayang mo yung mga taong napapajoin mo. Hindi mo rin matuturuan eh kasi wala sa puso mo yung pag-network mo. Di ba? So, eto, next yan. Be prepared for a big network. Hindi kasi pwedeng ibigay sa network na hindi ka ready. Yan yung in-instill sa mindset namin ni Press. Yan yung sabi niya sa amin lagi. Kung may gusto ka, kailangan ready ka. Diba? Kung gusto mo may dumating sa iyo na blessing, kailangan ready ka sa blessing. Hindi pwede na nang hihingi ka lang kasi ang ayaw ni Lord yung magbibigay siya tapos sasayangin mo lang. Diba? Actually, ang dami na nga nasasayang ng mga tao na pumapasok sa iyo. Hindi mo natuturuan kasi hindi mo pa rin na-ready yung sarili mo. Kailangan mo talaga mag-prepare. Hindi pwede yung naghihintay ka lang na may dumating sa'yo na malaking grupo, tapos kung kailan dumating mes, tsaka na lang ako mag-aaral pa paano mag-present. Iba ka. Iba ka pag gano'n. Kami, bago pa dumating yan, inaral na namin. Means wala naman akong itutok, di maghanap ka. Means hindi ako marunong, alangang hintayin ka namin na matuto. Kailangan aralin mo pa paano ka matuto. Kailangan ikaw maghanap ng mga bagay na kailangan mong matutunan. Una-una, sino ba ang gusto ng malaking network? Ako? Ako gusto ko. Kaya ako yung maghahanap at mag-ready sa sarili ko para sa network. Yung akin lang yon. Kung gusto mo din ito, ikaw din mag-ready. Di ba? Kailangan, saan ka nakakita? Kunwari, gaya ngayon, di ba? I don't know kung pinapanood nyo si Alex Iyala, yung tennis player na nakapasok sa Wimbledon. Siyempre, pangarap niya yan, pumasok sa Wimbledon kasi yun talaga yung pinaka-elite na mga tournament eh.
Pero hindi naman siya nagsabi na gusto ko mag-Wimbledon. Tapos tinawag na lang siya, hello Alex, ialay ko na mag-Wimbledon. Ganun ba yung nangyari? Siyempre hindi. Bago siya nag-start maglaro, nag-training yan. Ang daming trainings niya na pinagdaanan bago siya magsimula maglaro ng unang tournament niya. Kailangan ganun yung mindset mo. Eh dito, ganun din. Bago ka dapat magkaroon ng pay-in, dapat maraming talks ka na. Natutunan mo na dapat mag-talk, natutunan mo na mag-ready sa sarili mo, di ba? O mens, ano pa bang kailangan ko i-prepare? I-prepare mo yung mental state of mind mo. I-prepare mo yung heart set mo. I-prepare mo yung mindset mo. I-prepare mo din yung skill set mo. Na kahit ikaw pa lang mag-isa, lahat ng yon dapat ready na. Para pag dumating yung panahon na may dumating na sa ng mga grupo, members, yung mindset mo ready na. Yung skill set mo ready na. Yung heart set mo ready na. Hindi na yung, mens, ano, kailan ba? Kailan ka po ready, mens? Baka ganun ka ng downline mo. Di ba? Kaya kailangan mag-prepare ka. Di ba? Prepare talaga dapat. Hindi pwede yung gusto mo lang pero hindi ka pa ready. Kasi walang ibibigay sa iyo pag hindi ka pa ready. Kung gusto mong ibigay na sa iyo yan, kailangan well prepared ka. 'Di ba? Attract the leader you want to become. So, ang networking kasi, syempre, you have to lead people. Kasi nga, nasa relationship business tayo. Isipin mo na lang para kang supervisor, may na-handle ka ng mga tao sa organization mo, sila yung mga associates mo sa work. Diba? Parang ganun siya. Pero, ang leadership kasi sa work, hindi siya similar sa leadership sa networking. Kasi ang leadership sa work, medyo policing type yun eh. Yung pag hindi ka sumunod sa akin, tanggalin kita. Yung parang ganun lang eh. Diba? So, yung tao, sumusunod lang sa iyo kasi ikaw lang yung nandoon sa posisyon. Pero kung tutuusin, pwede ka nilang semplanghin kung wala ka lang dyan. Pero dito kasi sa IM, wala dito yung dahil ako lang nasa posisyon. Ang tao dito, kahit nasa posisyon ka, kung ayaw ka nilang kausap, hindi ka nilang kakausapin. Pero kung maayos ka na leader, kahit hindi ka pa ganun ka taas yung narating mo dito, if they feel like your leadership is effective sa kanila, susundin ka nila. 'Di ba? Kasi ang leadership dito sa IM, it's focused on influence. Influence based on results. Yeah? Eh sabi ng iba, alam mens, may leader, gusto ko follower lang. Ay kung gusto mo follower lang, walang problema. Pero wag kang magtanong sa amin pagdating ng panahon na, mens, ba't ganon? Ba't parang hindi sumusunod sa akin yung mga downlines ko? Eh malamang. Gusto mo follower lang. Anong ine-expect mo follower ka tapos yung downline mo leader? Di ba? Ikaw muna bago yung iba. Di ba? Unang-una, malaki yung kapalit ng pagiging leader mo dito pag nagawa mo na maayos. Ako, hindi naman talaga na ayoko maging leader, pero syempre, hindi lahat ng leadership skills na natutunan ko sa work is applicable dito. So malaki yung adjustment ko din, di ba? Pero dahil nga sa purpose ng pagne-network ko, nandun yung intention ko na kailangan ko i-develop yung leadership skills na kailangan ko para sa team ko. Hindi lang yun dahil gusto ko yung ganong klaseng leader style or leadership style. Yeah? Ano pa next? Connect with your mentors. Di ba? Ito yung isa sa pinakamalaking problema minsan eh, yung hindi tayo nagko-connect sa mentors natin. Alam mo, pag kumo-connect ka sa mga mentors nyo, lalo na if your mentors has already gone through yung mga kailangan yung pagdaanan, tapos narating na nila yung mga gusto mong marating, sila yung mga best mentors na kailangan mong i-connect yung sarili mo at sundin. Yung mentors natin, sila yung mga shortcut natin towards success in IM Worldwide. Kung ayaw mo na tumagal, ayaw mo yung tipong nasasayang yung mga ginagawa mo, connect ka lagi sa mentors mo. Kasi pag may mentors ka na maayos, magaling, marunong, may integrity, maganda buhay. Yan yung totoo. Di ba? Gaya nga ng sabi ko sa inyo, di ba? Nung nagsimula ako, hindi naman talaga ako sumusunod kay Mentor Cat. Kaya medyo matagal yung pagbulusok ng team ko. Naunahan pa yung team ko ng team ni Mentor Chris siya. Alam mo yung nauna ako kay Chris siya, pero ba't parang lumakas yung grupo ni Chris siya? Kasi nga, doon ko na-realize si Chris before, is tutok talaga yung Mentor Cat. Like talagang dikit siya. Di ba?
Ngayon, napapansin ko din yan sa team ko. May mga grupo ako sa organization ko na kung sino yung laging dikit sa amin, sila yung lumalaki talaga yung organization. Nagkakaroon ng bagong career achiever, nagkakaroon ng mga millionaires, may mga ranking, may mga weekly na kumikita. Pero may iba na dahil nga hindi sila connected sa amin, ang bagal. Ang bagal ng pag-improve ng organization nila. Kaya nasa iyo yan. Kung gusto mong lumaki ang organization mo agad-agad, connect ka kay Mentor Ivy, kay Mentor Yovi. Unang-una, kahit ano man yung narating mo sa buhay dati, bago ka mag-IM Worldwide, walang bilang yan dito. Alam mo yan? Walang bilang yan dito. Sabihin natin, doktor ka. O, doktor ka. Pero hindi ka naman magaling sa IM. Tama? Sabihin natin, negosyante ka. Negosyante na ako bago pa ako mag-IM. Negosyante ka. Pero kumikita ka ba dito? O ba't kumikita sa'yo yung mas bata sa'yo, yung walang experience sa negosyo? Kasi nga, yun, connected sa mentors. Nakuha niyo? Yung success mo sa labas, huwag mo dalhin dito. Kasi walang bearing yun. Sinasabi ko na sa'yo, dahil ganun yung utak ko nung pumasok ko dito. Yung pagpasok ko dito, galing na galing ako sa sarili ko kasi sabi ko, si Catherine, trainee ko lang yan. Hindi ko yan masyado pinapansin sa work kasi wala naman yung bilang. Pagdating dito, siya yung mas malaki yung kinikita. Doon ako nabubuisit eh. Sabi ko, anong ambag ko? Wala. Anong bilang ko ngayon dito? Wala. Ano ngayon kung magaling ako na trainer? Wala. Kasi pagdating dito, yung tao sa opisina namin, na kahit absent, hindi mo ramdam, or kahit present, hindi mo ramdam, pagdating dito sa IM, sa yung ramdam na ramdam ko na umaasenso. Yeah? Kaya kung ano man yung experiences mo sa labas, okay yon. Pero wag mo dalhin dito. Dito, kung sino yung magaling, sino yung nandun na, kahit ano pang background yan, pakinggan mo. Kasi wala ka nang meron yun dito. Okay niya. Yeah. Keep on learning every day. Dapat tuloy-tuloy yan, hindi tayo dapat stagnant. No? And always have faith in your business, sa products, and syempre hindi lang sa IM, kundi pati sa grupo. Kasi yung grupo mo, sila yung magpapalaki sa organization mo. Hindi ikaw lang. Yeah? Kailangan may tiwala ka sa downlines mo, kailangan may tiwala ka sa upline mo. Yeah. And you have to be intentional with your goals. Hindi pwede yung mahilig lang tayo mag-goal goal setting. Ang dami mo ng cardboard na nasisira at nasasayang. Gumawa ka pa ng mali na paper. Tapos sinulat mo, I am next, diamond, ganyan. Puro ka ganon. 7 taon na. Hanggang ngayon, wala kang natatamaan. Di ba? Sayang kasi. At maraming tao yung ganon. Ako, isa na akong ganon eh. Mahilig lang ako mag-goal dati. Pero hindi ko naman na-target yung goal. Kailangan, pag may goal ka, you have to be intentional. So, kunwari, gusto mo na, from now on, gusto mo nang kumita ng weekly na 5 digits. Kailangan you have to be intentional. Ano bang gagawin ko para kumita ng ganyan? So, unang-una, nagsa-start yan sa habits. Ano ba yung araw-araw mo na habits? Ang araw-araw ko po na habits, pagising ko, nagbabasa ng libro, keme-keme, nakikinig ng... Alam mo yung mga simple habits na yan, magmamanifest yan pagdating ng araw. Magugulat ka, yung goals mo na achieve mo na dahil lang sa simple habits na yan. So, tingnan mo din kasi hindi lahat ng habits are good habits. Yeah? So, identify mo din ano yung mga habits na hindi nakakatulong sa'yo towards your goal. And if you have identified a habit na hindi nakakatulong, eliminate that habit. Yeah? So again, be intentional with your goal. No? Ito nga may nabasa ako sa libro, sa mga books na nabasa ko before, try nyo ito muna tanong sa sarili nyo. Are you the kind of mentor that your team members would like to copy? Yeah. Kasi ikaw talaga susundan eh. Wala naman dito na kunwari si Mentor Yovi, downline niya si Mentor Dave. Mentor Dave, ako nang next sa'yo ah. Ganun ba? Di ba walang ganun? Kung sino yung upline, siya yung susundan. Si Mentor Dave siguro sasabihin niya, naku, Mentor Ivy, Mentor Yovi, excited na ako kasi sigurado ako na yung next sa inyo.
Alam mo yan? So, ikaw muna talaga. Ngayon, kung ikaw yung mentor, ikaw na ba yung tamang mentor na kokopyahin ng mga tao mo? Kung oo, edi maganda. Kung hindi, edi malupet. Ganito na siya eh. Ang analogy ko kasi dito lagi. Example, ikaw kunwari si Mentor Mylene. Mentor ka, ikaw yung upline. Upline Mylene. Si upline Mylene, may mentor niya si downline Mylene. So, kumbaga clone. Dalawang tao, parehas sa tao. Pero magkaiba ng posisyon. Upline si isang Mylene, downline yung isa. Tapos sabi ni upline Mylene, sa downline Mylene niya, Uy Mylene, umattend ka ng training. Kailangan mo matuto. Sabi niya kay downline Mylene. Ngayon, si downline Mylene, alam niya sa sarili niya, nakilala niya kasi yung Mylene na apply na hindi umaattend ng training. Siyempre, anong sasabihin ni Mylene na downline? Yung ayaw mo marinig. Bakit? Umaattend ka ba, Mylene, upline? Di ko ma-umaattend tapos pinapa-attend mo ko. Alam mo yan? Ang malupit dyan, sarili mo na nga, hindi mo pa mapasunod. Tapos anong ine-expect mo sa akin na downline mo na hindi kita ka-close? Dito lang tayo nagkakilala. Susunod ako sa'yo. Di ba? Siyempre, it will take leadership integrity and resulta para mapasunod mo ko. Di ba? Yun yung malupit. Sarili mo pa nga lang, hindi mo na mapasunod. Paano pa yung ibang tao? Kaya kung gusto mo dito na mapasunod yung ibang tao, sa gusto mo mangyari, ikaw muna. Yeah? Meron ako nabasa about 33, rule of 33%. So, ang sinasabi dyan, lahat daw ng tao, syempre lahat ng tao, we have 24 hours every day. Pero, ma-assess mo daw dapat kung tama yung sinasamahan mo, depende sa klase ng sinasamahan mo. Kasi most of the time, ang tao, sumasama lang sa taong gusto nila. Na? Which is okay naman yon. Pero if you want growth, if you want success, if you want to improve your life, hindi siya pwede na ganun lang. Like kunwari tayo as a mentor, hindi pwede na lahat ng oras natin sa downline lang natin ginugugol. 'Di ba? Kailangan daw hinahati natin yung oras natin sa tatlong tao. Kaya siya 33%. So you divide your 100% of your time to 3 sections of people or 3 groups of people. 33.3% yan. So yung first group daw, sila yung mga tao na medyo below your level. So kunwari, ikaw yung upline. Siyempre, downline mo is below your level kasi mas magaling ka sa mga downlines mo eh. No? So hindi daw pwede na 100% ng time mo sa downlines mo lang ibibigay. Kailangan daw 33% lang or 1/3 of your time. Pero kasi masarap kasi kasama yung downlines eh. Lalo na pag yung ikaw lang yung magaling. Yung galing na galing sila sa'yo. Yung grabe, Mentor Dave, ang lupit mo. Bago na namang natututunan. Ganun kasi lagi eh. Mafe-feel mo pag downlines mo yung kasama mo. Grabe, Mentor Sheila, dami mong nabibigay sa aming mga tips. Yung nafe-feed ego mo. Kasi ikaw magaling. Yun yung mangyayari pag hindi ka nagbibigay ng oras sa ibang klaseng tao. Pag lahat puro downlines mo lang. Pwedeng ikaw yung mang-influence sa kanila para maging kagaya mo, or pwedeng ikaw yung ma-influensya nila at nahatak nila mindset mo, naging mindset nila. Kumbaga ikaw pa yung binaba. Na? Which is malaking chance na mangyari yon, lalo na pag weak pa yung mindset mo. Diba? Yung other 33% daw, ibibigay mo daw dapat yan sa ka-level mo. Sa kaparehas mo din, kung halimbawa, nasa work ka, kung supervisor ka, dapat spend mo din yung time mo sa kapwa supervisor mo. Hindi pwede na puro subordinates lang. So, kailangan din daw sa kapwa supervisor. Pero hindi pwedeng 100% sa kanila lang. Kailangan daw 1/3 of your time lang. Kasi pagka sila lang lagi yung kasama mo, walang growth, walang improvement, stagnant yung learning. Di ba? Yung other 1/3, kailangan daw spend mo sa mas magaling sa'yo. Tanggapin mo na lang na may mas magaling sa'yo.
Minsan kasi doon palang mahirap na yung pagtanggap na, ganun, may mas magaling sa akin. Oo, mentor mo, mas magaling sa'yo. Mentor mo, apply natin, si BP, si Pres. Yun yung mas magaling sa atin dito sa IM. 'Di ba? Spend 1/3 of your time to those people who are better than us. Kasi that's where we get to see kung ano yung mga dapat nating i-improve, ano yung mga mali nating nagagawa. Kasi they are the best person to identify kung anong faults, kung anong mga flaws, kung ano yung mga kailangan i-improve. 'Di ba? Ang problema kasi sa atin, ayaw natin lumapit sa mga mentors. Kasi, naku, pag lumapit ako kay Mentor Yobi, sabihin ko siya na, Mens, wala akong cheque ngayon. Siyempre, tatanungin niya ako, bakit, di ba? Tapos, ang dami ng tanong. Tapos, ang dami ng sasabihin. Tapos, babalik din naman sa akin yan. So, ginigisa lang ako. Yan kasi yung mindset ng karamihan eh. Ayaw nyo lumapit sa mentor kasi feeling nyo, gigisahin lang kayo. Unang-una, wala naman kami gigisahin kung hindi ka naman kagisa-gisa. Alangang, Sheila, kumusta? Ito mens, wala pa rin ako napapapayin. 2 years na ako sa IM. Alangang sabihin kita, good job. Baka ijaban mo ako, di ba? Ay, good job, Sheila. Keep it up. Huwag kang tumigil. Ituloy-tuloy mo yan na wala kang pay-in. Gaganunin kita. Di ba? Saan ka nakakita? Ganun yung makukuha mong reply ng mentor. Siyempre, pagka kunwari, Sheila, kumusta? Ito men, struggling pa rin. 2 years na ako, wala pa rin ako napapayin. Tingin mo, bakit kaya? Lalo na nag-mentors kasi i-assess natin, identify natin anong mali, anong kailangan mo improve para hindi na mangyari yan in the next 2 years. 'Di ba? Ito yung malapit na na-realize ko lang, ma'am. Kasi ako, given na may background ako sa call center sa isang corporate company, meron kaming tinatawag every week and every month, weekly, monthly, tsaka quarterly. Tawag namin doon business review. So, I attend those kind of meetings. So, on a weekly basis, meron na kaming business review every week. So, ang gagawin yan, ilalatag ko report ng trainees ko. Ito po yung attendance ng trainees ko. Ito po yung scores ng trainees ko. Ganito yung mga kailangan namin i-improve. Ganito yung mga corrective action na nakikita ko. So, ganun lagi. So, weekly, monthly, tsaka quarterly. Tapos, pag may nakitang loophole sa iyo mga bossing, gigisahin ka habang nakatayo ka. Sino ka-experience ng ganun? Yung nagre-report ka sa boss mo, tapos ang dami na, ba't ganyan po eh? Ba't ganyan? Dapat ganyan. Dapat hindi ganyan. Mali. Ayusin mo. Sunod na meeting, dapat hindi ganyan ha. Lousy-lousy mo. Alam mo yan? Na-experience mo ba yung ganun? Kasi ako na-experience ko yun. Pero kahit busit na busit ako sa nagsasalita sa akin, yung nagko-correct sa akin, uma-attend pa rin ako. Tapos yung pumapasok pa rin ako, alam mo yun yung tipo, boss, ba't ganyan ka? Ba't ganyan ka magsalita sa akin? Parang hindi ka tao kung makaano ka sa akin Di ba? Pero ang lupit yan, bukas makikita niya pa rin ako nagre-report sa trabaho. Ba't kaya ganun, no? Pero ba't pag sa IM, may mali kang nagawa, may nakitang mali yung mentor mo, tapos nung sinabihan ka ng kailangan mong ayusin, miss, ayoko na, burn out na ako. Ayoko na. Ayoko na magpakita bukas. Power. Kasi nga, tama yan, Mentor Dave. Pag boss kasi, pag hindi mo sinunod, tanggal ka. Ayaw mo matanggal, di ba? Kasi wala ka ng pagkakitaan, wala ka ng pera, wala ka ng may sinusuportahan ka pang pamilya. Siyempre, ayaw mo, kahit buisit na buisit ka. Kaya nga, pag nagla-lunch kayo ng mga ka-office mates mo, lahat ng buisit mo, doon mo pinapasa sa kanila. Yung buisit mo sa boss mo. Pero pag sinabihan ka, may lead, resign, gusto mo mag-resign, ayaw mo na mag-resign. Di ba? Pero pagdating sa IM, hindi ka naman kasi dito ito terminate. Not unless kung may ginawa ka mali. 'Di ba? Unethical. Pero pagka yung tipo nagkaroon lang kayo ng pag-uusap ng mentor mo tapos naramdaman mo yun, hindi ka naman matuterminate dito eh. Yan lang yung nagiging problema na nagiging lapse natin minsan. So, kumbaga yung 33% rule na to, kailangan natin to i-apply para magkaroon tayo ng improvement sa sarili natin. Yung hindi ka nagkakaroon ng stagnant na learning, yung hindi ka nagkakaroon ng, okay na ako kasi okay naman kami. Yung, kasi everyday learning eh. May mga bagay kang na mali na nagagawa, may mga bagay na kailangan mapupuna sa'yo. So, huwag ka matakot sa ganun.
Ang nakakatakot kasi yung ayaw mo mapuna ka, tapos ang hirap mo pa rin. Di ba? Yung nakakatakot yung mahirap ka pa rin eh. Yun yung nakakatakot talaga. Di ba? Okay na yung mentor cut, punain mo ako araw-araw, sabihin mo sa akin yung mga mali. Kung dyan lang naman ako yayaman. Alam mo yun, mas gugustuhin ko na yun. Yeah? Next natin, oh. Eto. Ok, ano na ba yung na-swallow dyan? Madami-dami na rin ako na-swallow eh. Like ngayon, swallow ko, cafe macchiato. Pero ito kasi yung pinakamahirap. Ito yung pinakamahirap, i-swallow. Yung pride natin. Tama hindi? Actually, kahit wala ka sa networking, pag hindi mo ito malolok, mahirapan ka mag-succeed sa buhay. Diba? Ako kasi naniniwala ako na pride is the number one killer of success. Yung ayaw mo magpaturo. Kasi yun yung mga sample eh. Diba? Hindi natin matatanggal yung pride. It's part of human, ano na, kumaga, it's innate na sa mga humans, yung pride. Pero, if pride gets in the way, it will cause you, kumbaga, it will compromise your success. Di ba? Kahit naman wala ka dito sa networking eh. Sabihin natin, sa bahay nyo, kayong mag-asawa, eh ikaw, ma-pride ka. O di ba lagi ka nag-aaway? Ayaw mong patalo, hindi ba lagi nag-aaway? Di ba? Eh kung tutuusin, kung marunong naman tumanggap ng mga ideas ng ibang tao, madaling mag-compromise. Di ba? So ito yung mga bagay na kailangan natin i-assess in everyday na ginagawa natin, in IM man yan or sa labas, para maintindihan natin na yung umiiral pala pride. And pagka, hindi kasi yan matatanggal, pero it's good to be aware. Di ba? So ano yung mga yon? You have to be open on other people's ideas. Kailangan maging teachable ka dito. Eh dito pa lang, kunwari, pumasok ka sa IM. Pagdating mo na dito, wala ka pang nararating. Tapos, ayaw puro kayo medyo yun. Parang, anyway, events, ano na yan. Galing ako sa ibang networking, sa mga networking kasi ganito ginagawa namin. Alam ko kung ako kausap niyan, ibabalik ko yan sa dati niyang kumpanya. Doon pa. Sa akin kasi before, sa call center na pinasukan ko, ang dami kong experiences na mga ganito na related sa pride. Kasi sa call center, uso-uso yung hopping. Yung isa sa isang call center, lilipat sa ibang call center, lilipat na naman sa iba. So pag nagte-training ako minsan, kunwari may tinuturo ako, parehas kami kunwari ng technical na tinuturo sa dati nilang kumpanya. Pag tinatanong ko yung agent, lagi niya ay ganyan din kasi sa amin kasi dati, sa dati naming kumpanya, sa dati ko kasing call center, alam mo lagi, eto totoo to ha. Lagi ko sinasabi, balik ka dun. Kasi parehas to call center, pero hindi tayo parehas ng kumpanya. So kung parehas man tong call center, iba dito. Ganon din yan dapat sa IM. Kung magaling ka doon sa kabilang kumpanya mo, doon yun. Ano yan? Kung gusto mo magaling-galingan dito, magpakita ka. Pakita ka ng gilas mo. Ganun naman yun. Pero mahirap kasi magpakita ng galing mo dito kung hindi ka marunong magpaturo. Kasi ang dami na ditong dumaan sa IM na mga magagaling sa ibang kumpanya, pero dahil nga ayaw magpaturo, ayaw i-adapt yung bagong culture, ayaw iintindihin na ganito talaga sa IM, nahirapan silang mag-adapt, ayun, nawawala din. Di ba? Kaya kagaya niyan, sila Mentor Yovi, sila yung mga tipo na nakapag-adjust talaga sa kultura na meron yung IM Worldwide. Kasi nga, naging teachable sila. Nakita mo talaga na willing sila to learn. Kahit may narating na sila sa dati nilang kumpanya, willing sila matuto. Di ba? O, charot. Di ba? Kailangan willing ka dapat lagi magpaturo. No? Ayan. Oh. Yung mga ganyan yung check mo, tapos magmamarunong ba ako? Siyempre hindi. Anong mararating ng 1,755 na check? So, noong mga panahon na to, ang hinahanap ko, sino yung may check na malaki? Paturo. Anong ginagawa mo? Ba't lumaki yung check mo? Ganun ako. Nung nagsimula, hindi yung takot ako na, ay, maliit yung check ko, ayoko pakita. Hindi, pinapakita ko talaga, mens. Eto check ko, gusto ko lumaki yan. Ano yung sa'yo? Paano ginawa? Hindi ka takot. Kasi pag takot ka,
mas nakakatakot yung ganitong income. So ako, nung nagsimula ako, syempre nandun na ako sa ano yung ako, tapos nag-resign pa, tapos ito yung kinita ko. So parang syempre, yung trabaho ko. Pero nasa utak ko no, yan, siya yung meron ng gusto ko, magpapaturo lang talaga ako. Kaya naging open talaga ako sa kanya na, na i-accept yung idea na hindi ako yung magaling dito, kundi siya. Simula nun, doon na lumaki yung cheque ko, di ba? Kasi talagang binugbog ko yung sarili ko sa training. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa training, matagal na akong wala sa IM. 'Di ba? Kasi nakaka-din talaga yung training sa yung alam mo yung eto na naman yung topic, tapos eto na naman may i-joke yan, tapos eto na naman paulit-ulit eh, 'di ba? Pero kasi sa totoo lang, ang training nung panahon na nagsisimula talaga ako, wala kaming online eh. Puro kami talaga offline. Pupunta ka talaga ng office if you want to be trained, 'di ba? Kahit paulit-ulit yung speaker ng sinasabi, kahit paulit-ulit yung topic namin, pumupunta ako hindi lang para matuto, kundi para yung frustration ko buong araw na nag-network ako, walang may nag-join, yung matanggal ko. Kasi pag nagte-training ako, gumagaan yung loob ko, nagiging excited ako, bumabalik yung kabaliwan ko. Yun yung naging intention ko na bakit ako nagte-training. Eh kakaulit-ulit ko ng training, na ma-master ko na lahat. Kaya nung panahon na pumunta ako ng Bacolod, umuwi ako sa probinsya namin, I stayed there for 9 months. Andun na sa akin yung confident ako na magpabibo dito. Alam mo yan? Sabi ko talaga, Mentor Elise, I will conduct IBP every Saturday and then after that, mag-training tayo. Ako lahat, mens, ako lahat. Alam mo yung pahinga ko, 15 minutes lang. Tapos training. Ang malupit training ko, hindi ko mga downloads. Mga taga-MVP pa. Yeah? Kung hindi tayo, kung hindi ako na mindset nila Mentor May ng tama, at hindi na prepare yung heart ko ng tama, hindi ko to gagawin. Kasi isipin ko, ano kapalit niyan? Hindi naman downlines, wala namang ako check dyan. Kaso sa utak ko, taga-IM to. Paki-group, damay ako. Kasi parehas kami ng kumpanya eh. Kaya kami, like ako personally, whenever I train, wala akong tinatago. Lahat talaga binubuhos ko. Kasi, IM, gumadamay ako. Yeah? Sabihin na natin na wala akong monetization dyan, pero si Lord na bahala dyan, magbalik ng kung ano mang kailangan ko. Alam mo yan? O, hanggang sa nakakuha na ako ng first DR ko dyan. O, after 3 months. So kung ikaw, wala ka pa rin DR, 3 months ka na, parehas tayo. Ang malupit dyan, ako, top earner na ako dyan. Naka-Mustang na ako ng panahon. Dala-dala ko pa yung Mustang dyan sa Bacolod. Pero 3 months pa bago ako nagka-DR. Alam mo yan, normal lang yun. Di ba? So hanggang sa nagkaroon na ako ng DR, nasasama ko na siya sa mga mentoring, mga trainings doon, napapa-attend ko na siya. Pero I make sure that I also walk the talk. Kasi may mga times doon na pumunta ako ng, sabi ni Mentor Aurelia, yan ang need namin sa Spain, ang training. Yes. Means, kung yan yung nakikita mong kailangan mo, do it for yourself. Ikaw dapat mag-train sa sarili mo. Kaya hanapin mo talaga kung magkakagaya nito, you have to walk the talk. Ako, nung mga times na nandun ako sa Bacolod, ako mag-IBP, pumupunta ako sa office ng earlier para ma-check kung may invite o wala. Pag may nakita ko walang invite, ako yung lumalabas. Ako yung nag-i-invite. Kailangan ganun, 001 mo yung mindset mo. Yeah? Wala silang ma-invite, ako nag-i-invite. Pinapakita ko sa kanila, ginagawa ko pa rin yung basic na hindi dahil top earner na ako, hintayin ko na lang kayo na may invite ha. Pag walang invite, magagalit ako, ganun. Ako mas gusto ko pang ako na lang maghanap ng invite kaysa magalit pa. Kasi parang sayang yung galit ko. Yeah? Kumbaga sayang yung energy. So ang ginagawa ko, ako naghahatak. 'Di ba? Etong dalawa na to, hindi nag-join yung isa diyan, pero yung etong may hawak na sa harap, nag-join niya, nag-copper. Nag-copper. 'Di ba?
Pero yung point dyan is, pinapakita ko sa mga downlines dyan na kaya kong gawin yung mga pinapagawa ko sa kanila. Di ba? Ito yung 33% rule. Actually, kaya ko na naman i-training tong mga downlines ko eh. Kasi marunong naman ako eh. Kaso, ako mismo, kailangan ko din ma-refresh. So, kaya nagpapaset ako ng mentoring with Mentor May via Zoom, via Messenger, para hindi lang sila, kundi pati ako din ma-refresh. Diba? Hanggang sa na-build namin yung culture na, ayan, 'di ba? Every week na kami, every Tuesday umaattend kami ng weekly bonding. So every Tuesday yan nung nasa Bacolod ako. Tapos hanggang sa minsan ganito kami kadami, sunod na linggo dalawa lang kami, sunod na linggo tatlo, pero tuloy pa rin. Tapos kada pag nagme-meeting kami, talagang mina-market namin yan sa group chat namin para makita nila na kahit wala sila, tuloy. Tuloy yung mentoring session namin, ya. Ayan, sila na yung nagtutalk, pati yung IBC owner, di ba? Hanggang sa nagkaroon na ako ng grupo na malaki doon. So, this is siguro mga 6 months in the making. Ngayon yung mga tao dyan sa training room na yan, hindi lang yan grupo nila. Meron na ako ngayong grupo ko. Yeah? Ito yung pinaka ano ko to eh, pinaka best experience ko to when it comes to building. Kasi dito ko napatunayan na kahit ikaw lang mag-isa, as long as you're well equipped, mindset-wise, skill set-wise, heart set-wise, kaya mo magbuo ng grupo. Kaya mo mag-start from scratch. Di ba? Ang maganda lang doon, bang build bagong ko, may team na dito sa Manila na ito rin kayo. Sila gumagawa sila ng weekly bonding nila every week. Pumupunta sa iba't ibang IBCs natin, umaten ng training kahit wala ako doon. Yeah, nagpapa-IBP ng sarili nila. Yeah. Ito yung gusto natin eh. Yung may gumagalaw kahit tulog ka, yung may gumagalaw kahit wala ka. Ito yung gusto natin. Pero hindi kasi yan gagalaw pag ikaw hindi rin gumagalaw. Simulan mo muna. Di ba? Ikaw talaga magsaspark. Pag nangyari na yan, dyan na yan tutuloy. Di ba? Ito yung team ko, I think this was 2018 na blast event. Yeah. Tapos ito yung last 2023 na blast event namin. Yeah. Kita nyo ang laki ng progress ng team. Di ba? Ang maganda dyan, halos lahat yan. Siguro mga 80% ng mga tao dyan may sariling palo. Kumbaga hindi mo na yung kailangan sabihan para gumawa ng kailangan nilang gawin. Alam na nila sa sarili nila yung kailangan nilang gawin para sa network nila, para sa organization nila. Yeah. Ang katumbas naman kasi yan, yung mga ganito. Gusto nyo ng ganito? Yeah. Kung gusto nyo ng ganito, dumikit kayo sa mentor nyo. Hindi yung dumidikit ka dun sa mga wala ding pay. Kasi yun yung problema minsan. Nasa office ka sa IM, di ba? Pumasok ka, umakit ka third floor. Siyempre napagod ka na nga, hingal ka na nga. Tapos pagdating mo pa sa may mismong pintuan, meron ka doon nakita din, downline, na parang lugmok din. Tapos nakita mo, kinausap mo. Sabi mo, parang parehas tayo lugmok. Miss, kumusta? May pain ka? Wala pa rin, Miss. Hirap mag-networking, no? Tara, Miss. Kape tayo sa Burger King. Alam mo yung dalawa na kayo, walang mo nangyari sa inyo. Tapos kayo din dalawa nag-usap. May patutunguhan yan, di ba? Maling mind. Yung iba kasi pag nakita nila, mentor nila, umiiwas. Mali, di ba? Kasi maghahanap ka dapat ng tao makakatulong kayo na mabago yung resulta mo. And mentors yung mga makakatulong sa'yo sa mga ganyan. Di ba? May mga sports car achievers na tayo sa team natin. 'Di ba? Hindi lang ako, 'di ba? Tapos may house and lot achiever na, yeah. Mentor JC, may diamonds na rin, alam mo 'yan. Dalawa pa. Alam mo yung hindi naman hindi pa ako diamond, pero may mga tao na sa baba ko. Mas maganda syempre diamond ako, 'di ba? 'Yun yung ideal eh. Pero hindi ko pwede pigilan sila kung sila talaga yung gigil na gigil. Kailangan bilang mentor, you encourage them to be their best. Hindi pwede na, oy, JC, wag ka muna mag-diamond, wala pa ako, hindi pa ako muna. Pag ganun yung mindset mo, lumayo-layo ka sa amin. Charot. Kasi hindi maganda yung ganong idea or ganong thinking na dahil hindi mo pa nararating, dapat pigilan mo din yung grupo mo. Hindi ka dapat yung humaharang sa success ng ibang tao. 'Di ba? Kailangan i-encourage mo sila, 'di ba? So kaya ako, emerald pa lang ako, pero at least, 'di ba?
Ano naman tayo, nakaka-billboard. Kasi pag tinignan mo yan, pag inisa-isa mo, yung sa unang pila dyan, ako lang emerald dyan. Na hindi naman ako proud dyan. Pero ibig sabihin, nagne-network kasi ako. Hindi na talaga nabibigay pa sa akin yung diamond. Pero darating din tayo dyan. Paunahin mo lang sila. Sunod ako. Di ba? And yan, yung mga first car natin, second car, di ba? Actually, ito mga perks na lang to sa IM Worldwide. Third car. Kasi kung totoong nagne-network ka, darating talaga sa panahon na magkakaroon ka ng mga ganito. Hindi mo na mabilang. Dahil pag auto-hit ka sa mga incentive, auto-hit ka sa mga, alam mo yon, hindi mo na talaga mapigilan. Minsan problema mo na lang ang parking. Gaya ko, problema ko na ngayon parking. Di. So, ayan, ito yung condo natin kung saan tayo nakatira. Tapos hindi lang isa, kundi dalawa na. Meron na yung tayo sa Bacolod. And dito nagsimula lang yan. Nung mga panahon na wala pa ako nakukuha, meron lang ako is income na maliit. Nag-set ako ng goal na gusto ko magkaroon ng condo, gusto ko magkaroon ng malaking income. Kailangan you have to be intentional. Kaya eto mga nakaset dyan na mga goals, most of the set goals dyan na hit except diamond. Yeah? Pero meron na akong, wala pa akong 1 million na savings, pero kahit pa paano meron na. Hindi na kagaya noon na walang-wala talaga. Lahat ng kinikita ko napupunta lang sa gastos. Pero ngayon, kahit pa paano may natatabi na. Di ba? Meron na tayong more than 5 million na kinita. Meron na tayong condo ngayon. Marami na tayong probinsya na mga members. Marami na tayong international na may mga members na sa IM Worldwide. Di ba? Pero nagsimula lang kami sa ganito. Yung commuter din, mga wala ding narating sa buhay, di ba? Meron lang kami pangarap. Pangarap na pwede namin makuha sa IM Worldwide na kahit nahihirapan kami, kahit napapagod kami, hindi nawawala sa puso namin yung pangarap na gusto namin para sa sarili at sa pamilya. Yeah? Kaya yung mga yan, pagka nandyan ka sa ganitong stage ngayon na wala ka pang kotse, wala ka pang nararating, i-document mo lahat para pag nandun ka na sa success mo dito sa IM, pag nabalikan mo to, it will make you grounded. Yeah? Ito ka galing. Maalala mo na, alam mo yan, and pinanggalingan mo din yung kung ano yung sitwasyon ng mga downlines mo. Kaya pag nakita ng downlines mo, Mens, galing ka din pala dyan. I am inspired kasi darating din ako na magiging kagaya mo na rin ngayon. Yeah. Pero syempre, pagdadaanan ko yung proseso sa pag-network build natin. Yan. Tingnan mo kami ngayon. Yes. A. Di ba ito lahat yung gusto natin? Alam ko kotse lang yan. Pero it's an implication that the system really works. It's a proof that there is progress sa ganitong negosyo. Material lang yan. Pero yung material na nakikita nyo yung kotse na yan, yan yung patunay na yung paghihirap at pagsasakripisyo namin is all worth it. Yeah? Ang gusto ko dumating sa panahon sa mga susunod, yung kwento mo naman. Yeah? Tingnan mo, nung nag-start ako, 2020, ayan o, January 2020, yung grupo ko, meron kasing ganito sa online account, no? So, chinek ko, ang total na downline sa pumasok lang sa akin for a month was 78 people lang. Tapos, after 1 year, or almost 12 months, yung 78 downlines, yung 780 downlines. Imagine mo yun, times 10. Di ba? So, lumaki yung grupo ko in just a few months lang of focusing on building talaga. Di ba? Talagang lahat ng nagjo-join, tuturuan, kung sinong willing turuan, kung sinong ayaw, hayaan. Di ba? Ngayon, ang pumapasok sa team ko, nasa 950. Ang pinakamalaki na pumasok sa akin sa isang buwan, nasa 1,300 something. Di ba? Ito hindi lang isa, hindi lang dalawang pumapasok. Almost 1,000 people na every month. Di ba? Ang maganda dyan, pag yung isa dyan sa 1,000 ayaw makinig, okay lang, may 999 pa ako na pwede kong turuan. Ang dami kong options. Kaya kung ayaw mo, hindi ako maghihinayang. Di ba? Pero kung makikita mo, ilan yung dyan na-refer ko? Isa, dalawa. Di ba? So, hindi dahil mahina ako mag-refer, hindi na ako kikita ng malaki. Kasi nandoon pa rin yan sa network. Kahit nag-just for you ka every week, every month, kung hindi mo yan matuturuan, mapapagod ka next week kasi maghahanap ka na naman ng pang just for you mo. Ako kasi ayoko ng ganon. Gusto ko talaga,
next week, kahit wala akong ma-refer, kailangan may income ako. Kasi gusto ko, network ang gumagalaw sa akin. Di ba? Ito, hindi na to updated kasi nasa 26M na yan. Pero kung makikita mo dito, just for you ko 80,000 lang. Give me 5 ko 60,000. Actually, wala pa akong Jade for you. Isa pa lang Jade referral ko. Pero, ang kinita, nasa 26M na. Ito yung network building. Kung gusto nyo lang naman to kung gusto nyo ng ganito, gawin mo to. Pero kung ayaw mo, okay lang. Kasi kahit ayaw mo, okay pa rin naman ako. Kaya, parang mentor mo. Kunwari, ayaw mo sundin yung sinasabi ko dito, ayaw mo din sundin yung sinasabi ni mentor mo. Hindi naman titigil si mentor mo dahil sa'yo. Tama? Kaya kami, dahil nga alam na namin itong proseso na to, we can repeat the process anytime we want. Kasi napagdaanan na namin to, madali na lang siyang gawin kasi nga, napagdaanan na, nakita na namin yung resulta, at kaya nang ulitin. Di ba? Kaya kung ako sa'yo, if you want to have a bigger team, makinig ka doon sa taong may malaking grupo. Di ba? Simulan mo sa mentor mo. Pakinggan mo kung paano nila ginagawa. Ngayon, sundin mo lang. Kasi wala namang ituturo yung mentor mo na ikakapahamak mo eh. Di ba? Baka ikaw, may maturo ka pa na ikakapahamak namin. Pero dito sa I Am Worldwide, walang ituturo yung mentor mo na ikakasira mo sa negosyo mo. Kasi unang-una, kami, as a mentor, downlines kayo namin, pero negosyo kayo namin. Yun yung totoo. Pag tinuruan kayo namin ng mali, malulugi ka. At yun yung ayaw kong mangyari sa negosyo ko. Kaya para hindi ka malugi at para hindi rin ako malugi, ituturo ko sa iyo yung tama. Kaya kami, mini-make sure namin na bago pa dumating yung grupo namin, alam na namin yung tamang gawain. Para pag dumating ka, ang matuturo ko na, tama na. Right? So yun lang naman. Thank you so much, Mentors Ivy and Yovi. Thank you, Team Stallions, for inviting me sa inyong uh, mentoring session for tonight. Thank you so much. God bless. So, yun. Thank you po, Mentor Stephen, no? Grabe, ang ganda po ng marami kami natutunan ngayong gabi. Meron lang po kaming small token for you. Mentor Ivy. Okay. Certificate of Appreciation. This certificate is proudly present to Stephen John Hardilesa, Emerald Elite Executive, in grateful recognition for generously sharing his wisdom as special guest speaker of Stallions Millionaires Mentorship given the 17th day of July 2025. Mga mentors, mag-unmute po tayo at magpasalamat po tayo kay mentor. And Thank you, Mentor Poy. Thank you. Grabe. Thank Sarap you ng po. hiling tayo. Salamat po, Thank you, Mentor Mentor. Paul. Thank you, Mentor Salamat. Chase. Thank you po. I am the one. Thursday. Thank you so much po. Yan. Yes, Next question and answer. Wala man. Okay lang po. Yan. Comments. Wala namang matutulog na lang naman ako. Yan, galing no? Grabe. Mentor Maylin, take over ko muna ha. Yan. Yun mga mentor, grabe, marami ba natutunan? Napakalupit ng training natin ngayon, especially yung right after ng Swallow Your Champion ba yun? O Pride ba yun? Pride, di ba? Swallow Your Pride. Mentor Dave kasi champion yung ginagamit eh. So, pride yun So, ganyan siya. So, mga mens, mag-open po tayo na kung pwede pong may mga question po kayo na hindi nadaanan ni Mentor po. At kasi ang isang doktor, mga mentor, ano yan eh, para malaman niya yung sakit mo. Tinatanong ka niyan, ano bang nararamdaman mo? Ubo-ubo, ganon. Yan, may ubo ka. Yan, ganon sasabihin niya. So, pwedeng ma-drop dyan, mens, ng question. Kahit 3 lang, mens. Baka may gustong magtanong kay Mentor Poy. Sige po, mga mens. Yan. May tanong si Mentor Sheila. Mentor Stephen. Mentor Step, naranasan mo rin po ba ang ma-attrition? Yan. Yes, ayun. So, thank you sa question, Mentor Sheila. Actually, ngayon, nararanasan ko.
Ngayon mismo. Actually, yung attrition kasi kasama talaga yan sa building. Hindi talaga yan mawawala, hindi mo siya maiiwasan. Gustuhin mo man na walang mawala, pero meron talagang attrition. Kahit naman sa opisina, may attrition. Actually, kami sa dati naming sa trabaho ko, critical working days namin or working month yung December. Kasi after makuha yung 13th month pay niyan, expect ka na December, January, marami na yung magre-resign. So attrition is normal, hindi mo yan maiiwasan. Pero siguro ang pwede mong gawin para hindi mo siya maramdaman. Kasi syempre, pag nagkakaroon ka ng attrition, nararamdaman mo siya sa cheque mo eh. Ang daming nawala. Ang hina ng income. Yeah? Actually, malaking bagay pag marami kang DR. Pag marami kang DR, hindi mo mararamdaman na may attrition ka. Kasi hindi mo yan mararamdaman sa check mo. Actually, nasa mindset ko talaga na ganun lagi. Kaya nga, pagka may attrition, like, gino-joke time ko na naman to. Pero harsh man siya. Pero, kunwari, yung downline ko, inactive na. Pero yung check ko kasi, pansin niyo naman yan eh, hindi naman siya lumiliit. Hindi naman siya lumiliit pagka, kahit may attrition kami last year, last month, ng mga nakaraang buwan, di ba? Alam mo, minsan, pag may lumabas, ba't parang hindi ko naramdaman na nawala ka? Ay, nag-stop ka pala, hindi ko naramdaman. Kasi kung hindi mo siya, kung nagbe-build ka, nagdadagdag ka, nagpaparami ka lagi, hindi mo mararamdaman yung attrition sa cheque mo. At hindi mo rin mararamdaman yung attrition. Kaya ang siguro solusyon lang dyan para hindi mo maramdaman yung attrition, magpadami ka lagi. Kung ikaw pa lang, wala kang masyadong DR, maghanap ka lang ng mga maraming DR. Tapos yung mga DR mo, make sure mo din naturuan mo. Para hindi ka lang umaasa sa isang DR lang. Marami kang pwedeng tao na makausap para magpalaki ng grupo mo. So ayun, Mens. I hope nasagot ko yung tanong mo. Di ba, Mens? Yun, salamat Mentor Poy sa napakagandang question. Ang attrition po kasi talagang ano yan eh. Bahagi Inevitable. po ng networker yan, ng networking, no? Eto po, Mens, may tanong si Mentor Dave Clint. Mentor, anong ginagawa mo sa downline mo na ikaw mismo ang nag-e-effort na i-build siya tapos lumaki ang ulo? May ganun pa. May Ay, hugot to, may hugot, Mens, yung ano, yung tatanong. yata may si Mens Day ba? May hugot. Pag malaki yung ulo, Mens, hindi na niya makakapasok sa office. Hindi na kasi yung ulo niya sa pintuan. Hindi, ano kasi yan, attitude na yan eh. 'Di ba? So wala na tayong control pagdating diyan. So ako kasi ang preference ko talaga lagi, if yung isang bagay hindi ko na control, doon ako sa kaya kong i-control. So kesa sa isipin ko siya at isipin ko yung ugali niya, isipin ko na lang kung ano makakatulong sa akin nang dahil sa kanya. Alam mo yun? So kunwari kung ako nagbe-build ng team niya pero lumalaki ulo niya, edi i-build ko lang yung willing sa grupo niya. Kung ano man yung sinasabi niya, ano man ginagawa niya, ano man yung isip niya, ay dead man ako dyan. Alam mo yan? Basta, ang lagi kong ina-advise sa mga downlines ko in my core, kill them with kindness. You'll never go wrong. Yeah. So, yan lang naman, Mens. I hope nasagot ko, Mentor Dave. Ayan, medyo nalaglag lang sa center ni Robby. Wait Ay, lang. Na lowbat yata yung kanyang laptop. Ganyan talaga kapag mga di ba? So, anyway, basahin natin yung next question. Wait lang po. Ment, nag-FB ads ka po ba? Saan o paano ka nakakakuha ng mga DR mo? ayun. So, anyway, sa FB ads, Mets, actually ngayon, nag-a-ads ako for mga 1.5 month na. So, mga parang 200 lang yata yung ads ko, cost ko. Pero wala pa rin akong napapay hanggang ngayon. So medyo mahirap sa akin maghanap ng DR talaga kasi sa buong panahon ko na nagne-networking,
92 directs lang yung meron ako. Pero kung iisa-isahin mo yan, yung iba dyan, nakuha ko sila sa mga ads, no? Like yung mga dating-dati pa yung mga 2020. Nakuha ko sila sa ads. Pero hindi kasi ako yung very technical sa ads na talagang ganito, ganyan. Kung ano lang yung alam ko bago pa yung meta, yun na yung ginagawa ko hanggang ngayon. So hindi ako sumusunod sa kung ano yung trend sa meta. Kasi kahit naman gawin ko yun, kung hindi ako magre-reply agad, wala din eh. Kasi nandun pa rin yan so kung gaano kakabilis mag-reply sa mga nag-i-inquire sa'yo. So, yung iba naman na nadi-DR ko, yung karamihan ngayon, nakukuha ko dahil sa posting ko sa Facebook ko. Yung mga nakikita yung mga achievements mo, nakikita yung daily activities mo, nakikita yung lifestyle mo, nakikita yung products mo. So, yung karamihan doon ang galing. Ang ano ko talaga, ang pinaka-focus ko talaga is yung Facebook marketing. Para kahit walang bayad, walang costing, diba? So doon ko nakukuha yung mga DRs comments. Tapos syempre, wag ka din tumigil sa pag-offline marketing. Kasi ako mahilig pa rin talaga offline prospecting. Like kunwari, andra ko yung mga kailangan equivalent sa mga taong nasa paligid kung nasan man ako para magkaroon ng curiosity kung nasan man ako, kung ano yung ginagawa ko, ano yung pinagkakitaan. Like for example, ngayon, nag-ano kasi ako, nagbabadminton ako paggabi. Pero mga 3 times a week lang naman. So, nagbabadminton ako every 10 p.m. to 12 midnight. Kasi meron ganun dito malapit sa condo ko. Pero kada badminton ko, dala ko Corvette. Kahit lubak doon at graba yung daanan, Corvette yung dinadala ko. Kasi nga, ang intention ko, kahit mag-badminton ako, kailangan may pa-prospect ako. Yeah. So, may mga ganun ako na nakuha na napabili ko ng barley, nag-i-inquire ngayon, yung iba na-add ko sa Facebook. So, yung iba dyan, hindi naman talaga kami nag-uusap na agad about IM, pero at least nakikita na nila yung, ay, nagpo-post siya ng networking, ay, mukhang barley, ay, ganito, ganyan. Sometimes I also give free barleys for them to try. Kasi, like kunwari yung mga coach ko, ganun yung binibigay ko, nagbibigay ng barley para kung may magustuhan na sila, alam mo yon. So ngayon, nagbabadminton ako, hindi nila ako kilala bilang magaling na badminton player. Kilala nila ako na may Corvette ako. So ganun ako mag-market. So dapat wag ka tumigil. Pag may online, okay yan, pero wag ka dapat tumigil sa offline din. Kailangan sabay pa rin siya, hindi siya pwede na dependent ka lang sa online kasi may Facebook. Kailangan nag-offline prospecting ka pa rin, Mens. Ayun po, ayun, para sa lahat. Yan. Para sa lahat yun. Mens, may tanong pa. Kasi ako may tanong ako mamaya. Huli na yung sa akin, Mens. Huli na. I save the best for last. Mens, meron ka bang sign yung sa noo? Sabi daw. Kung yung downline mo na pa-join is network builder to. Kung meron kang characteristic, ano po yun? Parang naramdaman mo siya, parang may spark ka na. Ayun, actually, Mens, mahirap kasi yan i-identify talaga. Yung ganyan, kasi maraming mga hype sa'yo eh. Pwedeng tinutok mo palang hinahype ka na, ay grabe, Mentor Dave, dami kong grupo sa kabilang kumpanya eh, sasal pa ko dito. Ako kasi ayoko ng hype niyan. Ayoko kasi yung hinahype ako. Hindi, ayoko talaga ng hype. Kasi ako sa totoo lang, kahit sino pa yung mga nakakausap ko, kung hindi ko makikita sa'yo na nagko-commit ka ng oras mo sa akin, yun yung lagi kong basis. Kumbaga wala akong pwede kasi magpakita lang ng character na leader, pwede mo pakita na mabait ako, pwede mo pakita na magaling ako, pero pag walang commitment ng time sa akin, yun yung nagiging, okay, hindi to yung kailangan ko tutukan. Ang tinututukan ko talaga sa downlines ko, wala akong pake kung may connection siya or mahina yung connection niya or undergraduate estudyante. Ang lagi kong pake sa kanila, may oras ka ba sa akin? Kasi pag may oras kang nakukumit sa akin, kaya kitang tutukan. Kaya kitang turuan, lahat ng pwede ko or lahat ng alam ko, pwede kong ituro sa'yo. Pero kahit ano pa yung connection mo, pag wala kang oras sa akin, wala din akong oras sa'yo. Yan lang yung akin, Mens.
So, ayun. So, siguro identify mo lang yung kaya mag-commit ng time kasi our time is our life and we don't want our life to be wasted by other people. Yeah. Tama. So, try mo lang. Hindi Ayan, na men. ibabalik kasi yung mention time eh, no? Totoo. So, Diba? oo, kumbaga, Justin hindi siya time is Timberlake hindi siya time is gold, time is 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 of life. the essence. Time is life, 'yon. 'Yun, wala lang iba. Pero bago ko itanong yung tanong ko, Mens, no, baka makalimutan kasi mamaya. Okay lang ba, Mentor Ivy? Picturean muna natin si Mentor Poy. Pa-picture muna kami sa Mentor. Yan. Okay po, yan. Open cam po mga mentors, pero start natin kay Mentor Poy. Yan, Mentor Poy po muna. 1, 2, 3, smile po. And then, lahat na po tayo. Open cam po tayo. Open cam na mga mentor para makasama tayo sa Yan. napakagandang Po, smile ni habol Mentor po, Poy. habol. Go, 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 go. Yan, Gusto ko paisa. rin yung badminton na sinasabi mo na yan. Parang Dani, gusto ko Mentor, yan, sumama dyan go. May mga humahabol pa eh. 5, 4, 3, 2, 1. O, game. Okay, 1, Game. 2, 3, smile. Okay, next page po. I am sign. Steady lang po. 1, 2, 3, smile. Okay po. Yan, Mentor Poy, bago yung tanong ko, no? At least nandiyan pa naman sila, no? Para po sa lahat, no? For ano lang, parang in general, ano po yung DMO ng nagbi-build? Ayun. So, yung DMO comments, siguro dahil lang tanong mo is about building, iba na siya nung nagsimula ako. Kasi syempre nung nagsimula ako, ang focus ko talaga is prospecting, inviting, tsaka talk. No? Tapos syempre sinisingitan natin ng trainings lagi. So yun yung ginagawa ko nung nagsa-start talaga ako. So iba yung daily methods of operation ng baguhan sa isang tao na meron ng grupo na binibuild na organization. So sa ngayon kasi ang DMO ko hindi siya yung talagang basic na ano, pero ang lagi kong kausap na lang is yung core leaders ko na. So sila na talaga kaya importante pagka nagbi-build ka ng organization, may core group ka kasi hindi mo kaya na ikaw lang mag-isa, no? So, if possible, kung kaya nyo na monthly, nagkakaroon kayo ng monthly meetings, mas maganda. Pero on a daily basis, ang focus mo lang talaga is mentoring. Mentoring, tapos siguro makipagkumustahan ka din sa grupo mo on a daily basis, di ba? Or sa downlines mo. Pero medyo focus siya sa mentoring talaga. Like kunwari ngayon, meron kaming ginagawa ng core leaders ko na nagpapa-identify ako sa kanila ng mga key people sa organization nila na gusto nilang ipa-one-on-one mentoring sa akin. So mas gusto ko 'yon kasi feeling ko mas yun yung ano ko yun yung forte ko, yung magma-mindset, mag-aano ng tao, magko-correct ng tamang mindset, ganito ganyan. So yun yung buong araw ko. So yung buong araw ko, focus ako sa ano, sa mentoring talaga. Tapos meron din kami yung weekly, which is yung weekly bonding namin. Basta pag nagbi-build ka, yes, nagbi-build ka ng grupo ng mga aso. Pag nagbi-build ka, hindi pwede na everyday ka lang mentoring lang din. Kailangan meron kang monitoring. Pero hindi siya pwede na everyday ka din nagmo-monitoring eh. Siguro ang monitoring na gagawin mo, pwedeng weekly, pwedeng monthly. Kagaya nung sa amin, ang monitoring ko, para malaman ko kung lumalaki kami o hindi, is nagwi-weekly banding kami. Kasi ang habol mo dito is meron kang maging active na tao na malapit sa'yo. Kasi sila talaga yung pwede mong mabilis keep. Diba? And kung hindi mo yun gagawin, mahihirapan ka i-weigh kung lumalaki yung grupo mo hindi. So yun, men, I hope nasagot ko yung tanong mo. Mens, what do you mean weekly bonding? Yung parang ginagawa nyo sa McDonald's? Ganun ba yan? Tama ba? Yes, mens. Pwede din Okay. naman yung offline or online. Sa akin kasi, ang focus ko talaga, mens, is magkaroon ako ng active leaders within my reach. Yung anytime na, oy, punta tayo sa ano, mag-meeting tayo, yung kaya ko silang ano yun. Kasi yung forte ko talaga is medyo offline
focus. Pagka online kasi minsan mabilis akong mawala ng attention, mawala ng ano. So medyo focus talaga ako sa offline. Kaya kami nag-weekly bonding para ma-monitor ko kung lumalaki. Plus yung mga taong key people na gusto kong i-develop, andyan lang sa paligid lagi. Na anytime after ng mentoring namin, oy tara, kape tayo, usap tayo, anong kailangan natin i-improve. Yung mga ganun. Noted, mentor. Thank you, Mens. Mens, last na Mens, 4 minutes of your time na lang. Kasi Mens, in our situation, mayroon kaming malapit na na event, no? Sa team namin, Mens. Kasi nakita ko nag-event kayo, Mens, yung I am the one nung nakaraan, yung mga nakabarong kayo, di ba? Ang galing eh. Andun nga yung mga mentor namin, nakita ko na-invite nyo doon. So, ano po yung may advice nyo sa buong team, Mens, regarding dito sa pa-event? Kasi, syempre kami po nangongopya lang ng sistema ng, especially sa Team Blast, o yung kung sino yung mga nag-e-event, nagtatanong kami kung anong gagawin, which is kinakapi lang namin yon. Papaano mo sila na-empower na parang maano sila sa event? Actually, Ano yung dapat na maging respond ng mga team leaders natin sa buong team? kailangan kasi dyan, Mens, talaga may katulong ka sa pagde-disseminate ng ganitong klaseng information. Kasi mahirap na kayo lang as top mentors lang yung talagang excited, yung gigil. Kailangan yung core nyo or yung tao under ninyo na mga key people nyo, sila din dapat yung excited. Kasi yan yung kailangan nyo ipasa para yung mga taong a-attend doon is may excite sa magiging event nyo, no? Pero siguro ang pinaka nakikita ko kasi na benefits whenever you attend training or mga events sa mga kagaya niyan, may mga tao kasi na pinilit mo lang umattend, pero after umattend, gigil na gigil. Yung talagang na-excite, naintindihan lalo yung negosyo, parang doon lang nabuhay sa kanila yung idea na okay, dito ako aasenso, dito ako kikita, gusto ko ng ganitong kumpanya na mai-workout natin. Kasi marami kaming mga testimonies about dyan na pina-attend lang namin, yung iba napilitan pa. Pero after attending, sobrang interesado talaga gawin yung negosyo. Yung iba nagbibigay na ng oras, yung iba umaattend na ng weekly bonding namin. Nagsimula lang yan na nahatak sa event. Yeah, kaya importante din talaga na yung event i-market nyo sa mga downlines nyo kahit mga lulubog lilitaw nyo ng mga downlines. I-market nyo talaga kasi posible na hindi tayo yung makakapag-enlighten sa kanila na gawin to, pero baka sa event doon sila ma-enlighten. I remember meron akong isang downline na actually itong downline ko na to, downline to ni Mentor JC na hindi naman talaga ganun ka so into networking kasi may pera eh. Mayaman, taga Batangas, mga Liviste, mga Martinez yung apelyido. So may pera talaga sila, di ba? So hindi nila kailangan yung networking. Tsaka mga alam mo kasi yung tao pagka galing sa call center pag nag-English. Pero sila hindi galing sa call center pag nag-uusap. Alam mo talaga galing sa mayamang pamilya pag nag-i-Englishan. Yeah? So may pera talaga sila. Tapos, eto, yung kapatid niya, hindi pa to active yung kapatid niya. No? Tapos yung kapatid niya, pina-attend niya sa event. Alam mo yung nakakatuwa kasi yung kapatid niya nag-post ng achievements ng ate niya. Hindi ko lang maano, no? Ayan, no? Ay, doon ako nakikita niya. Ayan, pinost niya. Sinabi niya nga dyan na nakikita ko nag-improve ka, you have developed, may nakikita akong improvement sa personality mo, nakikita ko na, alam mo yun, doon nagsimula na parang bakit ka laging pumupunta sa Manila from Batangas para lang sa mga ganyan, da? Bakit lagi kang excited lumabas sa bahay tapos binabahay-bahay mo na ngayon about barley-barley na ganyan. Doon nagsimula, da, mens? Ngayon yung downline na to, kasi yung pinost niya, naging sapphire na, naging top earner sa team namin. Pero etong kapatid niya na to na naging top earner sa I Am the One, hindi rin siya talaga sold out sa networking dati. Siguro inabot siya ng mga 6 months bago siya maging sold out.
pero na-sold out lang siya kasi niyayaya siya sa weekly bonding. Tapos akala kasi namin dati majojologan kasi syempre di ba may pera, parang may kita nagpa-power kayo doon. Pero ang feedback niya lagi, natutuwa ako. Natutuwa ako. Ganun lagi, na-excite ako. Nagugustuhan ko yung nakikita ko. So kaya every week, pumupunta siya kahit galing pa siyang Batangas. Yeah. Tapos doon na nagsimula na nagkaroon na siya ng ah, nagkaroon na siya ng achievements. Yeah. Actually, the reason why kami nakapasok sa Makati Sports Club kasi downline niya yung vice president doon. So yun yung naging sponsor namin sa events place namin. So kumbaga ang point dyan, Mens, hindi mo masasabi kung sino yung ma-activate sa downlines mo. Kaya kung willing ka mag-invest sa downline mo na bilhan mo ng entrance ticket, bilhan mo ng ticket para lang maka-attend, invest ka. Kasi sabihin na natin, gumastos ka man dyan ngayon, pero kung yan na-activate at bumalik at tumodo, sobra pa yan sa 1,000 kung 1,000 yung tickets niya. Sobra pa yan ang ibabalik niya sa'yo. Ang maganda pa dyan, hindi ka pa na pagod, hindi ka pa nangulit para lang ma-activate siya. Yung event na mismo yung tutulong sa'yo para magawa yan. Ayun, meds. I hope help, no? Basta maging excited ka sa event, yung market nyo siya as much as you can. Ako na sagot. Ano ba ba plan? Ay, ako ba nawala? Ako ba nawala? Ay, hindi. Yan, medyo Yun, thank you Mentor Stephen Jan. Grabe. Yun mga mentors, stable ang connection. Payaman. Hindi, lakas kasi ng hangin dito, ulan. Oo nga Payaman po. yung internet power. Yan. Thanks, Once Brian. again mga mentor, magpasalamat po tayo ng bonggang-bonggang papagpasalamat kay Mentor Stephen Jan Hardilesa, no, sa kanyang na-share sa team natin. Sa mga hindi po nakapanood at gustong i-replay, naka-record to, no? Pwede nating i-replay. No, pasalamat po tayo mga mentor. In 2, 3, 2, 1. Thank you, Thank mentor. you, Mentor Poy. Thank you Yan. po. Thank Thank you, you. Mentor Thank you. Poy. salamat po. Mr. Thank you Joby. so much. Nakabuti you. ako, Mentor Gracias. Poy. Salamat. Salamat God bless. po. Thank you. Thank you, Thank you, Mens. Thank you, mens. Mr. Joby, Mr. Ivy. God bless po. Kita-kits na lang men sa office, mens. See you, Libre see ka you. namin ng Ingat po. McDonald coffee. Muchas gracias. Nakita tayo bukas, Mentor. See you tomorrow sa pag-claim ng Hong Kong ticket. Yes, Mentor. Yun, palakpakan natin si Mentor Maylin de la Peña. Yan. Mentor Maylin, palakpakan natin si Mentor Maylin. Ang nagsalba ng pag-host. Grabe si Mentor Grabe. Maylin. Di ba? Marunong, di ba, Mentor Oo. Lioby? Hindi, sinalo ko na lang kasi kailangan kasi maraming mga alam mo yon, mahiyain mahiyain pa, hindi pa siya tumotodo nararamdaman ko Ayaw pa yun, ha? pero ang galing. Next time ano na yan, Speaker na. oo, ano na natin ng hosting to si Mentor Maylin. Napakaganda pa naman ni Mentor Maylin, no? Naka-blazer na parang pang may-ari ng subdivision yung suotan ngayon, alam mo yon. Na hindi ko nga alam yung mga sasabihin ko, kaya nagtatanong ako kay Mentor. Ayan. Yun mga mentor, salamat po sa time nyo. Actually, nag-ano ako na halos lahat atang nang nasa GC number 1 tsaka number 2 na i-PM ko. Pero ilan-ilan lang po yung nag-respond. So, okay lang naman yan. At least, may marami pang nakahabol, no, mga mentor. Marami ba natutunan, mga mens? Marami natutunan? Yes Mga po. mentor? Sa lahat po ng hindi nakaabot sa simula, may record po ito. Pwede nyo pong ulitin, Mens, ha? So, hindi ko alam kung merong announcement si Mentor Ivy.